Magandang umaga sa inyo mga bata. It's been a week, ang tagal na nating hindi nagkikita pero eto talaga ginawan ulit ng paraan ni Teacher Yvette na parang nag-uusap din tayo. Hindi man tayo naka-online class kasi medyo pinagbawalan tayo dun, pero ginawan ko pa rin ng paraan, parang kausap ko pa rin kayo kaya nga lang nasa YouTube nga lang ito 'no. So ayun, sana ay mabuti naman kayo, sana ay malayo kayo sa sakit at sana healthy kayo and kasama niyo ang inyong buong family. So kung ready na kayo, let's go! Let me share my screen ha. Ayan. Hello, hello mga bata. Ayan, katulad nga ng sinabi ko, sana ay maayos naman kayo. Ayan. Next ay good morning. Ayan, good morning para sa mga G1 and G2. Sana ay nakapag-breakfast na kayo. Sana ay masarap. Class advisor, ayan, alam niyo naman yung class advisor for kindergarten, G1 and G2. Ma'am, please take a look at your grade. Para sa ating lesson ngayon, week 3, day 1, ayan, ito yung ating topic, sort and classify objects according to one attribute, property, shape, color, size, function, and use. Sinasabi ko ito dahil ito yung mga tututuro sa inyo ng mga parents online, so sila yung gagawa nito sa loob ng inyong mga tama. So, since dahil nakasama ko na makinig kayo maigit, inyong mga magulang, matuturo na sila. Ayan, meeting time natin. Ito tayo sa may mga gagawin natin. So, tingnan natin kung ano. Ayan, magpapakwentang awit tayo. So, hindi ko na kayo papanoorin habang ginagawa awit. Kasi yung first week natin ay na-practice naman natin siya ng mabuti. So, inaasahan ko na kayang-kaya nyo na yon. Yung panalangin natin, ito ay susundan ng panalangin, yung gift to you, na naituro ko na rin po sa inyo. Tapos magkamustahan tayo, yung pagbati, and then tayo ay ehersisyo. Hindi na rin kayo papanoorin ni teacher na gawin yan kasi alam na alam ko na may kopya na yung inyong mga magulang na mga songs na meron tayo niyan. Yan. Tapos, ulat panahon. Ayan, kung maaraw ba o maulan. Tapos magbalitaan tayo. Ano ba yung gusto niyo sabihin sa mga magulang ninyo? May mga nasagap ba kayo na balita sa pamamagitan ng panonood, pagbabasa, pagtingin sa Facebook, ganyan, pagtingin sa YouTube, sa kanilang mga videos. So, pwede niyo silang i-share sa inyong mga magulang. Tapos mag-health inspection tayo ha. Ngayong Monday na to, parang ang gusto kong i-inspect ng inyong mga magulang sa inyo. Tingnan natin kung malinis ang inyong mga tenga. Ayan. Bakit kailangan malinis yung mga tenga? Siyempre naman, di ba? Kasi ito yung gagamitin natin upang tayo ay mas matuto. Kasi kung hindi tayo nakakarinig, medyo mahihirapan talaga tayo na maintindihan kung ano man yung sinasabi sa atin ng ating mga magulang at ang ating guro. Sunod, pamantayang dapat sundin sa pag-aaral. So, di ba na ano na to, nasabi na to ni teacher, di ba? Sa online class natin, meron tayong 4 na letters na dapat tandaan. Acronym to. Learn, 'di ba? Kailangan dapat lagi kayong matututunan, 'di ba? So that's letter L. O, obey, 'di ba? Kailangan marunong kang sumunod kung sino man ang mga nakatatanda sa bahay na nagsasabi ng tuntunin sa iyo, ng pangaral sa iyo, ng dapat mong pag-aralan. Syempre, yung letter V is values, our values, 'di ba? So dapat alam natin kung ano yung gagawin natin, alam natin kung anong tama at alam natin ang mali. So iiwasan natin gawin ang mali at lagi lang gagawin ang tama, napakagaling. At syempre, express. Yan, huwag kayong mahihiya na i-express or ipakita kung ano man yung inyong nararamdaman. Ito man ay positibo o negatibo. Pero kapag negatibo ang inyong nararamdaman, syempre, asahan ninyo, natutulungan kayo ng inyong mga magulang para ma-process natin maigi yung negative na feelings na meron kayo. Pero dito sa pag-aaral natin, sisiguraduhin ko na yung mga mararamdaman nyo ay mga positive lang. No? Kasi dito sa pag-aaral, dapat masaya yung mga bata, may natututunan, at saka syempre may mga pagkakataon na mag interact din kayo kasama ang inyong mga kasama sa bahay. So masaya yon, 'di ba? So wag niyo kalilimutan na i-express
ang inyong nararamdaman, ang inyong galing at ang inyong talento. Huwag kayong mahiya kasi kayo din naman ang makakatulong at magbe-benefit doon sa ginagawa ninyo. So next. Pagkatapos niyan, ayan. So ang pagsasanay natin, ipakilala ang inyong mga sarili. Sige nga, subukan nga natin. Ipakilala nyo ang inyong sarili sa inyong mga magulang. Paano nga ba yun? Nakalimutan na. Yung week 1 natin, di ba? Ito ay tungkol sa inyong sarili. Sabihin nyo muna ang inyong pangalan. Siyempre, buo. Pangalan at apelido, ang inyong edad at kapanganakan. Sabihin din kung saan kayo nag-aaral. Sabihin din kung anong grado na kayo or kinder. Ano ba kayo? Kinder G1 ako. Kinder G1 ba kayo o Kinder G2? At sabihin din ang pangalan ng inyong guro. Pwede nyo ding isama doon kung ano ba yung mga bagay na gusto ninyo. Halimbawa, ako ay si Yvette Limagno. Ang gusto kong pagkain ay tinola. Mga ganon. Ang paborito kong kulay ay kulay puti. Mga ganyan. So, pwede nyo rin sabihin yan. Parte pa rin yan ng pagpapakilala sa inyong sarili. Matutuwa ang inyong mga magulang kapag nakita nila na kilala mo lang inyong sarili at kaya mo na itong ipakilala. Yung nakalipas natin na aralin, ito yung week 2. So, balik-aralan lang natin. Ano-ano yung mga tuntunin sa loob ng bahay na pinapractice niyo at kailangan mong gawin? So, balikan natin yung mga tuntunin natin, ha? Ano ba yung mga tuntunin natin na dapat nating ginagawa? So, sa pamamagitan ng module ninyo, ayan, makikita ninyo yan. Kasi alam ko, hindi pa naman natin sinusoli yung module, di ba? So, ano yung mga sinusunod natin sa loob ng ating bahay, di ba? Kailangan gumawa tayo ng tahimik, 'di ba? Kasi syempre sa pag-aaral natin, parang yung babahay natin, ito yung magiging silid-aralan din natin. So, kapag tayo ay nasa silid-aralan, dapat hindi tayo sumisigaw. Dapat hindi tayo tumatakbo, hindi tayo naglalaro habang gumagawa tayo ng isang gawain, lalo na kapag ito ay kailangan isulat, 'di ba? So, dapat hindi gumagawa tayo ng tahimik. So, ano pa ba? 'Di ba? Sa loob ng ating tahanan, kumakain tayo, 'di ba? Nagre-recess nga kayo kapag kayo ay nag-aaral. So, itapon pa rin natin yung ating mga pinagkainan sa tamang basurahan. Hindi dahil nasa bahay kayo, kung saan-saan nyo na lamang ito itatapon. Siyempre, nasa bahay kayo, kumakain, di ba? So, kumain ng tahimik sa loob ng silid-aralan. Ganun din yung pinapractice natin. Bawal maingay. Kapag kumakain, dapat tahimik lang. Siyempre, dapat ginagalang natin at nirerespeto natin yung pagkain na bigay sa atin ng Panginoon kasi biyaya yon. Tsaka isa pa, sa panahon ngayon, huwag kayong basta-basta kakain ng hindi naghugas ng kamay or nag-sanitize or nag-alcohol ng inyong kamay. Siyempre naman, alam niyo naman kung bakit, di ba? O bakit? Kasi may coronavirus. At kahit wala pang COVID-19 or coronavirus, lagi nating panatilihing malinis ang ating mga kamay. Kasi ito yung pinapasok natin sa ating bibig at madali tayong magkakasakit kapag marumi ang ating mga kamay. Siyempre, sa mga tuntunin natin, kailangan iligpit natin ang ating mga gamit. Hindi dahil nasa loob kayo ng tahanan, nakikita nyo si nanay at tatay, si ate at kuya, tapos sila na lang yung pagliligpitin nyo. Mali yun. Responsibilidad mo na linisin ang iyong mga gamit kasi gamit mo yun. Pag-aari mo yun. Tama ba? Tama naman. O bawal ang magkalat, ha? Tandaan natin, bawal ang magkalat. Dapat nililinis mo yung bahay mo. Dapat pinapahalagahan mo yung tahanan na meron ka. Tama. Ano pa? Ano pa yung isa pang natin dapat i-review? Kailangan, sino-sino ang mga tumutulong sa iyo? Ayan, na magawa mo ang iyong mga sariling pangangailangan. Ano ba yung mga sariling pangangailangan mo? So, pangangailangan mo na dapat malinis yung pangangatawan mo. Kailangan mong kumain. Di ba? Kailangan mong magbihis. So, sino-sino yung mga taong tumutulong sa iyo sa loob ng iyong tahanan? Sa paliligo, halimbawa, di ba? The usual person na laging tumutulong sa mga bata sa kanilang paliligo ay ang kanilang nanay. So, tama naman talaga si nanay ang laging tumutulong sa mga bata sa kanilang paliligo. Sa pagbibihis, pwedeng si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si lolo at lola. Siyempre, sa pag-ihi at pagdumi, ine-expect na 5 years old na kayo, so dapat marunong na kayong umihi at dumumi mag-isa. Gumamit ng CR, mag-isa. Ayan. So, ayan yung ating mga i-review. Mamaya, sasabihin nyo sa mga magulang nyo kung may natutunan kayo, ha? Next. Para sa una nating gawain, ito yung gagawin natin. Kumuha ng mga bagay mula sa bahay. Sabihin sa magulang ang hugis nito.
Ayan. So, sige nga, tingnan nga natin kung nakakuha na kayo. Ayan, napakagaling. Kapag nakuha niyo na yung mga bagay na yan, sabihin natin sa ating mga magulang kung ano ba yung bagay na nakuha mo at kung ano ang hugis nito. Paniguradong alam niyo na ang pangalan ng mga hugis kasi napag-aralan niyo na to sa daycare. Pero kung hindi naman, tutulungan kayo ng inyong mga magulang para masabi ang hugis o shape ng mga bagay na nakuha ninyo. Ito ang ilang mga halimbawa. Ang bola, bilog, o circle. Ang blackboard, parisukat o square. Ito yung ginagamit natin na nilalagay natin sa wall, di ba? Wallpaper, parihaba o rectangle. Salamin, biluhaba, oval or oblong. Tapsulok. Kita niyo naman, di ba? Isa siyang brick isa siyang kahoy na tapsulok. Ito ay triangle. In English, triangle. Siyempre, bituin. Ayan, star. Puso, heart. Ayan. So, nasabi na natin yung iba't ibang hugis, no? Ngayon, tutulungan naman kayo ng inyong mga magulang para matrace yan. Ano sabi dito? Trace the circles or bakatin ang mga bilog. Ayan. Dito, tapos dito, nakita nyo ba kung alin ang mga bilog? O, di ba? Nakita ba natin kung nasan yung mga bilog na prutas? Kung kaya nyo nang bilangin, pwede naman. Tapos isusulat natin ang satang circle. Ayan. Tapos, ganun din yung gagawin natin dito sa iba pang mga activity. Square, magkasama circle and square. And then, triangle and rectangle. Next, star and diamond. Ayan, may nadagdag tayo, diamond. At oval and octagon. Ayan, may octagon tayo na nadagdag, di ba? Ito parang kasing hugis ng stop. Yan ang octagon. Ayan. Tapos, ito naman, para mas malaman natin kung naintindihan ba natin ang lahat na tungkol sa shapes, may nakalagay dito, color the circle red. Hanapin natin. Medyo malabo yung pagkakakuha ni teacher dito sa photo, pero madali lang naman itong gawa ng paraan ng inyong mga magulang kasi nandito na yung mga gagawin. So, yan. Next, ayun yung mga additional activities na pwedeng ipagawa nila sa inyo para mas lalo kayong matuto. At syempre, ito na yung pinaka-importante sa atin, mga bahagi ng module. Ayan, yung module. Ito sa hawak ako ni teacher. Ito, module, ganyan. Week 3 na tayo. Ayan, module 3. Teka, hanapin ni teacher ang module 3. Ayan, saan ba? Ito. Ayan, ito yung module 3. Nakikita ba? Ayan, nakikita yan. Module 3. Takpan natin yung mukha ni teacher. Ayan. So, ito yung module 3. Ito ay sasagutan natin mula Lunes hanggang Martes. Page 7, 8, 9, and 10. So, yan yung mga sasagutan natin. So, meron tayong 2 araw para magawa yung mga activities na ito. Wala nang ibang output na isasubmit or ipapasa kay Teacher Yvette. Ang kailangan lamang ni Teacher Yvette ay yung picture na ginawa ninyo, na picture output ninyo dito sa module natin as pages 7, 8, 9, and 10. Sana ay nakatulong ang mga suggested activities ko sa inyong mga bata. Lagi niyong tatandaan, dapat lagi kayong makikinig sa inyong mga magulang dahil ang batang nakikinig sa mga gulang, sigurado ang tagumpay. So, hanggang sa susunod na araw mga bata, mag-ingat kayo at sa mga magulang, good luck po sa inyong pagtuturo. Maraming salamat. Have a nice day and God bless. Bye-bye!